Kabadong-kabado kasi sila nung nakaraan. Hospital directors, si Dr. Licuana ng Baseco, full force po kami. Si Dr. Janet Del Mundo Tan ng ating Gat Andres. Ang pinaka-pogi po, si Dr. Edwin Perez ng Hospital ng Tondo. Of course, si Dr. Nerissa Sesco ng ating Santa Ana Hospital. Dr. Eric Sison ng Hospital ng Sampaloc. Dr. Ted Martin ng ating Justice Abad Santos Hospital, and then si Dr. Baradi ang ating katuwang sa Hospital ng Maynila. Ang ating mga kasama sa ating paglilingkod, ni Dr. Pastorales, ang DOH na lagi nating kaagapay, Ma'am Michelle Tagakay, of course, ang ating pinakamaganda at matulungin na PhilHealth representative, Miss Yvonne Fernandez, na officer in charge ng LH Rio Manila, at ating si Miss Nani Laperal ng PhilHealth also, at ang aking mga wings sa Manila Health Department, Dr. Ed Santos, ang ating Assistant City Health Officer, ang anim na District Health Officer, full force po talaga kami ngayon, si Dr. Manese, District 5, Dr. Tiki Celis ng District 2, walang paalaman ng konti. At ang mga hardworking District Health Officers namin, Dr. Corosa, Dr. Paderanga ng District 3, ang punong abala sa San Nicolas, of course, si Dr. Restituto Aguilar ng District 6, lahat po ng ating mga kasamahan dito sa Manila Health Department, BHW, BNS, at mga physicians, sa mga barangay chairman po dito sa distrito na to. Hello po sa inyong lahat, mga kagawad, secretary, at sa inyo pong lahat na bisita namin dito na makaka-witness. Of course, si City Administrator po nandiyan at ang aking mga katuwang na department heads, si Engineer Andres, si Director Kenneth Amoral, full force din talaga, di ba? Si Mr. Biahe ng MTPB, si Director Arnel Angeles, at ang ating magandang BTCAM, nakita ko kanina, si Director Crystal Bagaching. Magandang umaga po sa inyong lahat. So masigla talaga ang umaga natin ngayon dahil tayo po ay pinagpala at nagkaroon ulit tayo ng isang bubuksan na health center. Ito po of course ang ating IMED pala ang pinaka-importante sa amin, si Mr. Wilchon Chan. Bubuksan po natin uli ang San Nicolas Health Center matapos po itong na-identify natin last February na medyo siya po ang nasa huli, nasa laylayan po ng ating mga health center when it comes to standard and facility care. So pinagawa po natin to simula February at ngayon po masaya tayo na in a matter of ilang months lang, end ng June natapos, at ngayon po ay bubuksan natin para mapagservisyuhan ang mga taga-distrito 3. Opo. So layunin ng rehabilitasyon ng health center na ito na mabigyan ng ligtas, komportable, dekalidad na health center ang bawat batang Maynila, pati na po ang masisipag nating mga kawani dito sa health center na to. Ang Manila Health Department naman po ay patuloy na magiging kaisa sa layunin ng ating punong lungsod sa pagbibigay ng minimum basic needs sa mamamayan, lalo na sa sektor na pangkalusugan. At bilang kinatawan po ng health center na lungsod ng Maynila ay mas paiigtingin, papalakasin, aayusin, i-maintain, mamahalin ang bawat health center at ospital dahil dito ay mabibigyan natin ng tama, may quality health care
ang bawat batang Manileño. Nababawasan na nga po ang reklamo sa akin na dumarating sa opisina ko. Ang dumarating na lang po ay puro pasasalamat. At ang pasasalamat na yan ay iniaabot ko sa bawat isang taga Manila Health Department at taga Ospital Nakawani. Palakpakan po natin sila. Mas kumpletong mga ospital at health center ang nais nating ibigay sa Batang Maynila. Kumpleto sa kagamitan at gamot at may nurse-patient ratio. Pati na rin doctor-patient ratio. Para sa ating mga pasyente at healthcare worker. Yung feeling mo, papasok ka pa lang, parang gumagaang na yung pakiramdam mo. At ito pong San Nicolas Health Center na to ay napuntahan na po ni Regional Director Lester Tan. At sinabi niya po sa akin, after 2 months, Dr. Grace, gawin natin uling lying-in center ang San Nicolas Health Center. Kaya po, salamat po, Your Miss ko, Vice Mayor Chi, Manila City Council, at ating mga partner mula sa national government tulad ng DOH, PhilHealth, EMED, sa inyong tuloy-tuloy na suporta sa ating mga health center, lalo na dito sa San Nicolas Health Center. Maraming salamat po at kasiyan nawa tayo ng buong may kapal upang mapagsilbihan ng maayos ang bawat Manileño. Thank you very much and good morning. Maraming salamat po, our officer in charge ng Manila Health Department, Dr. Grace H. Padilla. At sa pagkakataon pong ito, upang ibigay ang kanyang mga mensahe at upang ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita, ibibigay ko po sa inyo ang ating ikalawang punong lungsod. Palakpakan po natin kagalang-galang Vice Mayor Angela Lay Chi Atienza. Magandang umaga sa inyo lahat. Masaya ba kayo ngayong umaga? Alam niyo, sa totoo lang, may pagka-miracle worker talaga ang ating alkalde dahil sinabi niya sa akin, dapat 6 months gagawin ito. Ngunit 5 months pa lang at i-inaugurate pa natin. Kaya palakpakan po natin ang ating napakagaling na si Yormisco Moreno de Maroso. At syempre, isama natin ang ating napakasipag na MHDOIC Doktora Direk Grace Padilla. Hindi na rin natutulog yan kasama namin. Pero maganda pa rin. Engineer Andres, ang head ng DPW na siyang gumawa ng paraan para mapabilis ang construction nito. Palakpakan din natin. Dr. Gladys Desiderio, Dr. Maria Paz Corrales, Miss Yvonne Fernandez, lahat ng barangay chairman yan nandito. Palakpakan nyo yung mga sarili. And of course, ang ating mga konsala narito ngayon. Alam nyo, ang dali-daling sumuporta on my end bilang PC Alcalde at Presiding Officer ng ating alkalde dahil pag sinasabi niya na ang gusto niya ibigay sa taong bayan ang mga bagay na hindi niya masyado nakamtan nung siya ay bata pa at sinabi niya na gusto niya mag-focus sa minimum basic needs, specifically health. Marami sa mga ordinansang pinukpok namin together with the City Council ay nakaangkla dito. And with that, alam ko kahit pa paano, masarap sa aking puso, nakasama ako sa legasiya na binubuo ng ating alkalde. Alam niyo, nandito ako para ipakilala sa inyo. Alam ko, isang tao na kilalang kilala niyo na. Pero if there's anything that I would like to share with you, yung mga bagay na narinig ko at nakita ko sa kanyang likuran, nakita ko ang kanyang puso. At nakita ko na gusto talaga niyang pagginhawahin ang buhay ninyo. In fact, sinabi nga niya, out of the 44 health centers that are existing in our city, marami dun patay na. Pero, balang araw, bubuhayin din niya. Kaya, ibibigay ko na po ang mikropono sa regalo sa atin ng Panginoon, our very own Yorme Isko Moreno de Maroso. Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Chia Chiesa, sa ating Dr. Grace Desiderio, Gladys Desiderio. Welcome back.
Kabadong-kabado kasi sila nung nakaraan. Kasama yung kanyang mga kasama. Napalayo sila sa dulo ng Pandakan. But I'm happy and excited for you. I would like to congratulate Engineer Andres because again and again, we are ahead of our target. We promise you to rebuild this for 6 months. And today is the 5th month. We are ahead of 1 month. Congratulations, Andres. To our MHD Director, Dr. Padilla, 10 ng kanyang mga PHW, BNS, and medical frontliners, medical and non-medical team. Our partner in national government and private sectors, DOH, EMED, at PhilHealth, ang health ng aking mga health workers nakasalalay sa inyo. Paldo. Talaga pong napakalaking bagay kapag ang pamahalang lokal or public healthcare institution ay nakikipag-ugnayan araw-araw, lagi-lagi sa ating partner na DOH at PhilHealth. Mas marami tayong mabibigay na tulong sa ating mga kababayan. Because any local government, for that matter, cannot do it on its own alone. Despite we are a highly urbanized city, we may have some funds,